So hello guys, welcome back to my advanced series tutorial. So we're going to talk about C-frame. So yung C-frame is natalakay na natin to nung nakaraang episode sa mouse series, yung may ah yung print out wait lang. Yung print that mouse that um kalimutan ko na pero nasa ano siya, target yon. Target means yung position ng mouse sa 3D space. So, yun yung natalakay natin sa C-frame. So, dito, itatalakay natin siya ulit. Yung C-frame nga ulit, yung C-frame is a combination of position and orientation. So, ibig sabihin, kung sa vector, position lang is only position, yung naiiba, yung kaya niyang manipulahin sa part or mga bagay. Sa C-frame, pwede dalawa. Orientation, tapos yung position. So, print muna natin yung part sa workspace. And part that C-frame. So, as you can see, may 10 ata o 11. Sa unang tatlong numbers na yan, yun yung X and Y, X, Y, Z. And yung pangatlong numbers is yung orientation niya. So, paano natin masasabi na tama yung orientation niya? So, pipindot lang natin yung part, natin yung position sa C-frame. So, 2.15 check, 0.5 hindi kasi siya naka-anchored eh. So, ganyan talaga. Pag di naka-anchored, parang mahuhulog. Tapos, -27. So, di siya accurate kasi nga di siya naka-anchored. So gawin nating anchored para mag-exact. Anchored. Tingnan niyo, mag-iba na yung ano niya. I mean, magiging exact position na siya kasi naka-anchored eh. Diba? 0.5, -0.6. So, sa yung 100 na yan, yung tatlong 100, yan yung orientation. Um, not sure kung not sure rin dito sa tatlong to. Pero orientation yan, tatlo na yan. Pero yung the rest is yung, ewan ko kung para saan ginagamit since di naman masyadong ginagamit yung the rest na yan. Yung ginagamit lang namin dyan yung C-frame at orientation. So yun lang naman talaga yung purpose niyan. Pero kung sa mga advanced, sa mga um, professional na scripter, ginagamit nila yung mga nasa matrix ata tawag dito. Not sure pero so wag na natin alamin yan since ang tinatalakay lang natin yung C-frame means yung orientation and yung position. So, ano ba yung meron sa C-frame? So, sa C-frame, pwede kang gumamit ng orientation. So, gamitin natin yon. Orientation, hindi, angles na lang. Angles or rotation or angle, pares lang yun. Part, the C-frame that angles. Sabihin ng angles, parang orientation siya. Ayan, ganyan. Parang ganyan yung yung angles. So, dito, radian X, radian Y, radian Z. Sabihin ng radian, kung di nyo alam, parang di ko siya mapakita dito sa yung 1 radian is, katumbas nun is 40 degrees ata. Yun yung katumbas nung radians sa um, basta kapag 1 radian means 40 angles. So parang kapag naka 40 dito x niya,
40% angle, 0, 0, sabihin 40. So, pinutin lang natin yan. Tapos, gawin natin 0. As orientation niya, 40. So, ganyan yung yung pangit. Gawin natin 0 na lang dito. Tapos, gawin natin 40 dito. Tapos, gawin natin ditong 40. Pangit, wait lang. 40. 40, ito. Yan. Let's say 40. Dito siya nakaharap. So, ibig sabihin yan, 1 radian yan pag every 40 angles. Kapag 80 angles, parang 2 radian siguro. 80. Ganyan. 80. Parang pag nila 40 basta ganun lang yung ibig sabihin ng angle. Ibig sabihin x, y, z. So, wait lang. Umitin natin yon. 0, 0 natin. Oh, wait lang. Hindi natin siya na-set. So, part.cFrame times, parang i-add lang natin angle. Kita nyo? Tapos, print natin yung cFrame. Part.cf orientation. Since orientations, 180. Wait lang. Kasi hindi siya naka-radian. Okay, sorry. Mat.rad. Ayan. Parang i-convert nyo lang sa rad. I-search nyo na lang yung rad. Kung magaling kayo sa mga math. Alam nyo na ata siguro itong radian. Let's say 40. Diba? Nagiging 40 siya. In radian. Kailangan, kapag magagamit ka ng cFrame.angles, kailangan i-convert mo lagi siya sa radian. Kasi nga, dito, ang tinatanggap niya, R. Ibig sabihin niya ng R, radian. Radian X, radian Y, radian Z. So, kailangan i-convert mo siya sa radian. So, kung mag-search nyo yun, parang ang katapos ng 1 radian is 40 angles. So, yun yung ibig sabihin ng rad or radian. So, yung times naman, parang, let's say, tanggalin natin yung angle, tapos palitan natin ng new cFrame. cFrame.new. Nung napapansin nyo, nung gumagamit ako ng vector tree, alam mo yung vector tree? Vector tree is yung, position yan ng x, y, z. So, sa cFrame naman, pwede mong gamit, parang parehas lang siya sa vector tree. Pero sa cFrame, pwede niya magamit yung orientation. So, sa vector tree at cFrame.new, at lang, cFrame vector tree, parehas lang yan, yung cFrame.new at vector tree, unless kung iibahin mo to orientation. Yan, doon sila magkakaiba. Pero pag pero ganito, cFrame.new, vector 3.new, parehas lang sila. Parang position to. 5, 5, 5. So, new cFrame. Parang i-add ko lang, let's say, magsimula to sa 0 studs. Para maintindihan nyo. 0. Tanggalin natin to. Yan. Diba nasa 0, 0 yan. Yung position na yan. Gusto natin, sa inyo Zay, dito yung Zay, diba? So, wait lang, tanggalin natin to. Oops, ito. Sa position na to, 0, 0, kailangan mag-add tayo ng let's say 5 studs sa z-axis. Mag-add lang ako ng ibig sabihin nito, mag-add ka lang ng position. Let's say 5, 0, 0 to, so ignore lang natin to. Ang i-add lang niya to, yung may positive. Kung negative, yun yung i-add niya negative. So, since positive to, so from 0, pupunta siya dito sa 5 studs. 1, 2, 3, 4, 5. So, dito siya magpo-position kapag plinay ko to. So, tingnan nyo.
Ibig sabihin lang yan, parang i-add ko lang yung yung position na to. Let's say, from this position, um, mag-add lang ako ng 5 studs sa z-axis. So, yun yung ibig sabihin nun. Mag-add lang ako ng 5 studs sa z-axis. So, dito siya mag-spawn. Dito. So, pag plinay natin yan, tingnan nyo. Kita nyo, wala yan. Kita nyo? Nag-add siya ng 0. From 00, naging 005. So, let's say, 0 plus 0 ano to x-axis. So, 0. 0 plus 0 sa y naman is 0. So, 0 plus 5. Since inad natin siya sa 5 studs. So, magiging 5. So, in total, yun yung position ng frame is 0, 0, 0, 5. So, ito yun. So, yun yung sabihin ng ng C-frame. Pwede kang gumamit ng angles, orientation, tapos position. Ginagamit mo siya palagi, minsan. Palagi talaga. Kasi since, dalawa kasi yung gamit ito, yung orientation, tapos position. Kumpara lang sa vector. Yan. Kasi sa vector 3, parang position lang kinukuha dito. Parang, let's say, dito lang talaga, dito lang yung kaya niyang pagalawin yung part, pero hindi niya kayang mai-rotate yung part. So, gagamit ka ng C-frame para dun, para ma-rotate mo yung part. So, yun lang muna for this video. And if you learn something, make sure you like and subscribe. If kung wala, pwede kayong i-repeat yung video. Hindi naman ganun kahirap yung C-frame, kung iintindihin nyo na mabuti. So, ayun lang for this video and see you. Goodbye.